sama-sama tayong magiging saksi. Isang babae sa Bacolod City na nakagat ng aso noong Marso ang namatay kahapon dahil sa rabies. Mula Enero hanggang Marso 1, 55 na ang naitalang kaso ng rabies sa bansa. Saksi, si Jonathan Andal. Nakagapos sa kama ng ospital pero panay ang galaw ng mga kamay, paa, ulo at bibig ng 25 anyos na si Nicole. Nakapag-video pa siya habang kumakain pero halatang balisa na. Sumenya siya sa kapatid na iinom ng tubig pero pinatak-patak lang niya ito sa bibig gamit ang straw. Kita ko talaga yung hinga niya. Pag ganyan na, sabi ko, sir, sabi ko, may hika ka ba, nak? Sabi niya, mama, upo. Sabi ko, sige, uminom ka ng gamot. Sabi niya, mama, pag uminom ako ng gamot, malulunod na ako. Si Nicole tinamaan na pala ng rabies virus. Ni, yung anak mo, tinatalian na. Kasi umakyat na yung rabies sa utak niya. Doon ko na nalaman, sir, na nakagat pala siya ng aso. Wala raw pinagsabihan si Nicole na nakagat siya ng aso. Sabi ng ina, noong Marso pa nakagat sa paa ang anak. Pero nitong Sabado lang, May 24, lumabas ang mga sintomas. Sa 3 siya ng gabi, tumawag siya sa akin mga 10 o'clock. Ang sabi niya sa akin, mama, masama po pakiramdam ko, mamamatay na po ako. Sabi niya, mama, tawagan mo si Toto, sunduin ako papuntang ospital. Kahapon, binawian ng buhay si Nicole. Naulila niya ang 3 taong gulang na anak. Hindi na ibuburo na tagad ng ililibing ang labi ni Nicole. Kaya ang ina niyang nasa Muntinlupa, nananawagan ng tulong para makauwi sa libing ng anak sa Bacolod. Dahil nakakahawa ang rabies, nagpaturok na ng anti-rabies vaccine ang kapatid ni Nicole na may direct contact at nag-alaga sa kanya sa ospital. Pangalawa si Nicole sa nadokumentong namatay sa rabies sa loob ng 1 linggo. Noong May 18, pumanaw rin sa rabies ang factory worker sa Laguna at dating CAFGO na si Janelo Limbing. 9 na buwan matapos makagat ng aso at hindi kinumpleto ang 3 doses ng bakuna. Ang rabies ay isang virus na inaatake ang central nervous system na ipapasa ito mula sa kagat at kalmot ng hayop na infected nito. Base sa datos ng DOH, 426 ang naitalang kaso ng rabies noong 2024 at ngayong taon mula Enero hanggang March 1, 55 na ang naitala. Sabi ng World Health Organization, pwedeng umabot ng hanggang 1 taon ang incubation period o yung panahong nasa loob ng katawan ng rabies bago ito maglabas ng sintomas. Kaya huwag ipagbaliwala ang anumang kagat o kalmot ng hayop. Magpabakuna dahil nakamamatay ang rabies pero kaya ring agapan ng bakuna. Sa Quezon City, libre ang bakuna kontra rabies para sa mga lehitimong residente. Kung hindi, babakunahan pa rin naman ang pasyente kaso unang shot lang. Ang mga susunod na doses dapat doon na sa LGU ng pasyente para hindi raw maubos ang supply ng mga taga-QC. Kada araw, umaabot ng hanggang 300 ang nagpapabakuna sa QC kontra rabies. Immediately po sana, pag nakagat po tayo, and malalim yun dun sa mga sugat, magpunta na po dun sa pinakamalapit na health facility. Not necessarily mabibigyan po kayo agad ng vaccine, depende rin po kasi dun sa dami ng nakapila, pero at least mabibigyan po kayo nung dun sa instructions, anong gagawin po ninyo kung habang nag-aantay po kayo na mabakunahan. Libre rin ang bakuna kontra rabies sa RITM sa Muntinlupa, Amang Rodriguez Hospital sa Marikina, pati sa San Lazaro Hospital sa Maynila na may 100,000 vials para sa buong taon at kung maubos, nakakahingi naman ng tulong sa DOH. Magtanong din sa inyong LGU para sa libreng bakuna. May animal bite treatment package din ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 5,850 pesos. Sakop nito ang anti-rabies vaccine, anti-tetanus at local wound care. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Hindi natuloy ang paggiba sa mga bahay sa nakatakdang demolisyon sa isang barangay sa Maynila. Pero naging tensyonado ang mga tagpo na nauwi pa sa bombahan ng tubig at batuhan ng silya. Saksi, si Maki Polido. Nang mabigyan ng hudyat ang mga otoridad, binomba ng tubig ang mga nakaharang sa gate ng compound sa Barangay 262, Maynila. Pero nagmatigas sa mga residente habang nakakapit sa gate. Ang lalaking ito gumamit na ng plywood para masangga ang bumubugang tubig. Nang agawin ng pulis ang plywood at paalisin siya sa tapat ng gate, muling tumaas ang tensyon. Fire extinguisher naman ang iginanti ng mga residente sa anti-riot police na nasa tapat ng gate.
Sa isang punto, nangamoy gas matapos ihagis ang isang supot sa mga pulis. Hinagisan din ng mga pulis ng silya at water container. Sabi ni Sheriff Raimundo Rojas, 4 na taong dininig ang kaso. October 2024 na issue ang Notice of Demolition. February 2025 naman nang ibigay ang final notice. Nag-usap sila after Christmas, pinagbigyan. Tapos after klase, nag-election. Ayun na, tapos na lahat, mag-opening na naman. Kaya i-implement na yung court order. Nasa 200 residente raw ang nakalagda sa kaso sa korte para labanan ang demolisyon. Ayon sa sheriff ng korte, 38,000 pesos ang alok ng pribadong korporasyon na nakabili sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Sabi ng residenteng si Angelina Consulta, hindi raw nila ito tinanggap dahil ilang dekada nang nakatira ang marami sa kanila rito. Ang bahay nga raw nila 1936 pa ipinatayo ng kanyang mga magulang. Mawawalan po kami ng tirahan. Kami ay mga may sakit na mga matatanda. Yung aming mga anak, wala ring trabaho. Gayon din ang aming mga apo, napakaliit pa. Hindi natuloy ang mismong paggiba sa mga bahay. Mag-aalauna ng hapon, unti-unting humupa ang tensyon ng umalis na mga pulis at mga truck ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa isang kagawad ng Barangay 262, may inaasahan na kasing temporary restraining order mula sa korte. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Para po maibsan ang inaasahang traffic sa isasagawang rehabilitasyon ng EDSA, magpapatupad ang MMDA ng odd-even scheme sa EDSA. At hiwalay pa po yan sa pinapatupad na number coding scheme. At yan po ang kinusuhan sa Barangay Saksi ni Nico Wahe. Sa gilid ng EDSA sa Scout Borromeo, Quezon City ang opisina ni Chester. Mula Marilao, Bulacan, dito siya pumupunta araw-araw at sa EDSA ang palagi niyang daan dahil ito ang pinakamabilis at pinakamalapit. Kaso pagdating ng June 16, mukhang iikot pa siya ng malayo tuwing Monday, Wednesday at Friday o MWF. 9 ang last sa plate number sa sasakyan ni Chester. Sa bagong odd-even scheme na ipatutupad dahil sa EDSA rehabilitation, kasamang bawal sa EDSA ang sasakyan na may plate number ending sa 1, 3, 5, 7 at 9. Pag Tuesday, Thursday at Saturday naman, bawal sa EDSA ang 2, 4, 6, 8 at 0. Mahihirapan kaming kasi isa lang yung sasakyan. Friday lang yung coding dapat, magiging Monday at saka Wednesday, Friday na. Malaking malaking perwisyo sa amin. Ang odd-even scheme na yan ay para raw maibsan ng traffic dahil sa rehabilitation ng EDSA na magsisimula sa June 13. Sabi ng DOTR at MMDA, ililibre naman daw ang ilang segment ng Skyway Stage 3 pagdating sa July o August. Malamang daw doon dumaan si Chester. Bababa na lang ng Quezon Avenue saka dadaan sa Scout area. Pero malayo yun. Tiis na lang. Yung segment lang kung saan i-detour yung mga sasakyan na hindi na sila kailangan dumaan ng EDSA, aakyat na lang sila sa Skyway. Pero may ilang motorista na nagtatanong, paano ang ilang araw na hindi ito libre? Mahal daw masyado ang Skyway. 1 month din po yun. Siyempre, mahirap din po talaga yan sa mga katulad ng... Well, actually po kasi yung work ko is field po. Talagang kailangan ko din po talaga, dadaan talaga ng EDSA para makakumita ko sa responsibility ko sa work. So, magiging malaking perwisyo po talaga siya. Si Joseph, isang rent-a-car driver, magiging 4 ang coding. Bukod sa bawal siya sa EDSA ng MWF bilang 3 ang kanyang plaka, coding din siya ng Tuesday mula sa regular na number coding. Kinakailangan magkaroon sila mas magandang rerouting na dadaanan namin. Hindi rin daw siya siguro sisitahin kung tatawid siya ng EDSA papunta ng Commonwealth kung saan ang kanyang garahe. Exempted sa odd-even scheme ang mga hybrid electric cars at mga TNVS. 24 hours ipatutupad ng MMDA ang odd-even scheme. Pero plano rin daw nila magkaroon ng window hours mula 10 p.m. to 5 a.m. Isang linggong dry run muna ang gagawin nila pag nagsimula ito sa June 16. Wala namang odd-even scheme tuwing linggo. Kung maglilibre uli yung Skyway, ay makaka-reduce po tayo ng between 10 to 20% volume sa EDSA.
kung sasamahan po yan ng odd even scheme na additional 40%, ini-expect po natin na mas bibilis po yung daloy ng traffic at hindi po magkakaroon ng Carmageddon sa EDSA. At tataas po yung travel speed. Ayon sa DOTR, magdadagdag din sila ng 100 pang bus para sa EDSA busway. Magdadagdag din ng 4-car train set sa MRT3. Bawal din muna ang provincial buses, trucks at iba pang malalaking sasakyan sa EDSA mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. Aalisin din muna ang mga bike lane barriers at magkakaroon ng exclusive lane para sa mga motorsiklo. Magbubukas din ng mga alternatibong ruta ang MMDA habang isinasagawa ang rehabilitation na magtatagal hanggang 2027. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Paghihiganti ang isa sa tinitignang anggulo sa pamamaril sa flag raising ceremony sa isang barangay sa Dasmariñas City, sa Cavite. Patay ang barangay chairman at 2 kagawad at nasawi rin ang suspect matapos magbaril sa sarili. Saksi, si Mark Salazar. Sa gitna ng flag ceremony ng barangay Salitran 3 sa Dasmariñas, Cavite, biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Bumulagta ang kapitan at isang kagawad habang nagtakbuhan ng iba pa. Ang video na yan ng pamamaril viral ngayon sa social media. Ayon sa pulisya, hinabol pa ng suspect ang isa pang kagawad papasok ng barangay hall at doon binaril pati ang SK secretary. According sa witnesses po is 6 na putok yung si kapitan headshot, isang kagawad na katabi niya is isa. Tapos yung isang kagawad na nakatakbo na sa opisina, 2 sa likod. Tapos yung SK secretary, 2 po sa tiyan na undergoing operation. Patay ang kapitan ng barangay at 2 kagawad habang malubhang nasugatan ng SK secretary. Sabi ng pulisya, ang barangay treasurer ang pakay ng suspect na isang dating tanod. Ayun po yung sinasabi ng mga witnesses sa area na hinahanap yung after na nabaril yung sila kapitan sa yung kagawad. Hinahanap po niya yung tao. Nagsisigaw po siya nun. Saka pagkatapos nun, mula ng saka po siya umalis on foot. Matapos isagawa ang krimen, umuwi ang suspect sa bahay at doon daw nagbaril sa sarili. Iniimbestigahan pa rin po kung kanino po, kung sino po ang nagmamay-ari ng baril po na ginamit po ng suspect. Na-recover sa katawan ng suspect ang 2 magazine ng kalibre 45 baril. Pero ang ginamit ng baril, misteryong nawawala raw. Tanong sa investigasyon ngayon kung sino ang nagtago ng baril. Paghihiganti ang isa sa mga motibong tinitingnan ng mga otoridad matapos umanong tanggalin bilang tanod ang suspect. Noong buwan po ng Pebrero ay nakasahod pa po ito. Napasok pa po ito sa trabaho despite po nung kanyang karamdaman na diabetes. Ito pong last na buwan, ito pong Mayo, na kukunin na po niya yung sahod niya dun sa treasurer ay hindi po ibinigay at ang dahilan po ay nakahold na po yung kanyang sahod. Tinanggal na po siya sa pagtatano dahil nga po ineffective na po siya dahil hindi na nga po siya nakakapasok dahil sa kanyang karamdaman. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.